Ito talaga yung pinaka-paborito namin na luto ng toko at baboy, samahan mo pa ng piniritong mani, ay alam mo na kung ano ang kasunod nito. Tama ka sa iniisip mo, pulutan nga ito, kaya naman simulan na natin na lutuin yung ating tokwa. Bali, hiniwa ko lang ito ng pa-cubes, pagkatapos ay prituhin natin ito hanggang sa maging crunchy na ito. At kapag okay na sa iyo ang pagkaluto nito, ay ahunin na natin ito, lagay natin sa strainer para tumulo yung excess na mantika. Pagkatapos ay prituhin naman natin itong karning baboy, hindi ko na nga tinanggal yung buto-buto dahil malasa rin ito. Hihintayin lang natin ito mag golden brown at dito ko na rin ito niluto sa pinagprituhan ng tokwa. At kapag nag golden brown na nga ito, ay pwede na natin itong ahunin. Kung ayaw mo naman ng prito nito, ay pwede mo naman ito napakuluan na lang. Pagkatapos nating ahunin yung ating karne, ay gisin na natin yung ating bawang at sibuyas. Hintayin lang natin ito na lumambot, pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung ating sili. Siling pansigang ito at lara. Isahin lang natin itong saglit, pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung ating karning baboy. Kailangan ay saglit lang natin itong gigisahin para hindi ito ma-overcook. Kapag nailagay na natin yung karning baboy, pwede na rin nating ilagay yung ating tokwa. Lagyan natin ito ng sweet chili sauce, pagkatapos ay lagyan natin ito ng oyster sauce. Lagyan din natin ito ng paminta. Ang dami ng chili sauce at oyster sauce na ilalagay natin ay depende kung gaano kadami yung lulutuin natin. Kapag nahalo na natin ito, ay lagyan natin ng 1/2 cup na tubig. Lagyan na din natin dito ng asin, pagkatapos ay haluin natin saglit. Lagyan natin ng pork cube or chicken cube kung anong available sa'yo. Takpan natin ito at simmer lang natin ito ng mga 1 minutes, pagkatapos ay pwede na natin itong ahunin. At huwag mong kakalimutan na tikman ito kung okay na ba sa'yo yung lasa nito at balansin na ba sa panlasa mo. Kapag ganito na nga at konti na yung sauce, ay pwede na nating patayin yung ating apoy. At ito naman at lulutuin natin yung ating pritong mani. Bali, nagpainit lang ako ng mantika, habang hindi pa masyadong mainit, nilagay ko na yung mani para hindi naman mabigla yung pagkaluto nito. Kailangan ay mahinang-mahina din yung iyong apoy para naman hindi masunog yung ating. At bago pa itong tuluyang maluto, ay nilagay ko na yung bawang para naman sabay na sila na maluluto. Dapat ay hahalu-haluin natin ito para balanse yung pagkaluto ng ating mani at bawang. At kung gusto mo naman ay may konting anghang, ay pwede ka ditong maglagay ng sili. Hindi ako naglagay dito ng sili dahil meron yung mga bata na kakain, ay kawawa naman kung mapaanghang masyado. Bali, lalagyan ko na lang ng chili flakes pagkaluto, hahatiin ko ito para naman hindi lahat ay maanghang. At para malaman natin kung luto na ito, ay tikman natin yung bawang kung crunchy na ba ito. At kapag malutong na nga ito, ay pwede na natin itong ahunin para hindi na ito masunog. Dahil habang lumalamig ito, ay lalo itong lumulutong, kaya naman ilagay natin ito sa strainer para matanggal yung excess na mantika. Pagkatapos nating ahunin, ay lagyan na natin ito ng asin para siguradong kakapit yung asin sa ating mani. Haluin natin itong mabuti, o kaya naman ay alog-alogin natin para lumasang lahat yung ating asin. Napakasarap nga nitong kutkutin na ito, at pwede mo itong baunin kahit saan. Pwede mo rin itong gawing negosyo, kaya naman i-follow mo na ako para updated kasi i-upload ko na video. Pa-like and share. Thank you so much. Bye!